nung may hearing, 'di ba? Paano po hinuli, paano po binuking ni Trillanes at paano niya po, kumbaga para sa atin, kuwang-kuha ni Trillanes ang pagkapikon ni Digong nung panahon po ng nung November 13 sa 11 Quad hearing. 'Di ba? Kuwang-kuha ni Trillanes ang pagkainis ni Digong at talagang huling-huli na ang lahat po ng ito ay pawang bluff lamang. Ang tapang ni Digong, mga kababayan, ay ginagawa lamang para malihis daw di umano ang issue. Ito po kasi yung pangyayari na yan eh. Oh. Balikan lang natin ha. Balikan lang natin. Long list. Mga managers checks po yan. Hindi nawawala sa system po yan. And later on, well, ano rin yan, exempted sa impeachment cases. Kaya pwede po lumabas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po, Chairman. Thank you very much, Sir, I have to Senator respond Trillanes. to it. This Former guy President, is with all due story. respect, with all due respect, I'll have to follow the rules. Yeah. I will give you time later, Mr. President. I will give you time later. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ano eh, ngayon? Wala Okay. pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give you, ano, sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Lolo mo ay. 'Di ba mga ka-GP Natics? So ito po yung pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes single po sa bagay na ito. Pinaliwanag niya po ng gusto. Ang kahinaan ni Digong ay lutang na lutang pagdating po sa bagay na ito. Let's bring in our next guest for today, former Senator Sonny Trillanes. Sir, magandang hapon and welcome back to Storycon. Gandang hapon, Sen. Hi, Senator. Hi, Senator. Magandang hapon po sa inyo, Miss Ami, Samang Ed at Sec Ronald. Yes, sir. Sir, marami kaming tanong sa inyo. Among them, well, of course, impeachment. Pero bago yung impeachment, gusto mo nang puntahan ulit yung, yung Quadcom kasi we were all spellbound by the Quadcom. Batuhan ng mikropono. Anong inside story doon? Baka may konting inside story kung paano Good smile, nakakainis ng ngiti ba? Alam mo, sa totoo lang, kahinaan talaga ni Digong, etong si Trillanes. Ang lakas makasar eh. Biruin mo pa naman, sasabihin niya kay Digong doon, no? O ano, wala ka na. Wala ka na ngayon, sabi niya gano'n. maliban doon sa what we saw on TV already, kasi it was broadcast naman live, kasi a lot of words were not captured by the microphones eh. Hindi, na-capture yung sasampalin daw para pumirma. Ipirma daw ng waiver pag sasampalin daw. Sabi naman ni Senator, di sige, sampalin mo na ako, pumirma ka lang. No? Including the microphone that was almost used on you. A lot were not captured. Pero baka you can give us a bit, before we move on to other things, baka you can give us some inside stories as to what was developing there up to the moment na munti ka kayo magano. Ang nangyari po kasi, the biggest number picking mistake all lottery players. Nagpatalastas pa nga. Wait lang. alam niyo naman, pagka na-decode niyo na si Duterte, malalaman mo na yung mga estilo niya eh. Yung pag nagbabluff siya, i-call mo kaagad. So immediately, kinol yung bluff na, sige, i-prepare na yung waiver. Tapos, pag nako-corner yan siya,
gumagawa yan ng eksena para malihis yung atensyon. Okay. O di sinabi niya, sampalin ko to. Aha. Di nung sinuspend, di sabi ko, sige, eto na, sampalin mo na ako. Doon siya kunyari nag-tantrums para naibay usapan. Kaya binabalik namin at every opportunity na kung pwede niya pirmahan yung waiver. Yun po. Pero nagpapalusot siya. Joint account daw, kaya kailangan pang konsultehin yung asawa. Eh sabi ni Senator, hindi naman joint account mo tsaka yung misis mo, yung joint account mo with Sarah. So sa madaling sabi, mga ka-GP Natics, no, yung style ni Digong, pag nako-corner daw po siya, ay gagawa siya ng eksena para malihis yung istorya. Sa makatuwid, mga kababayan, yung sinasabi niya na pipirmahan niya yung waiver para ma-open lahat ng bangko, di ba? Sabi nga niya nung una, ito kasi yun eh. Sabi niya nung una, wala daw siyang pera, kaya wag niyo akong pilitin na magdalo-dalo dyan sa Kongreso. Wala akong pera. Galing lang lahat yan sa aking pensyon, sabi niya. Di ba? Tapos biglang-bigla lumutang, nung nasa Quadcom, biglang sinabi niya na meron daw siyang pera, 1 milyon, kaya daw niya magbigay doon sa mga pulis. Sa makatuwid, sinungaling. Kita mo, meron kang kayang ibigay, although 1 million lang yun, napakaliit lang yun kung tutusin para ibigay dun sa mga pulis. Pero mga kababayan, kung ang pag-uusapan ay pagpunta mo sa Quadcom at may pamasahe ka, yung 1 million is truly enough. Diba? Sobra-sobra. Ngayon, ang pinag-uusapan na ay tungkol dun sa pag-waive niya para ma-open yung bangko. Kasi nga, nandun lahat nakasulat, nandun lahat puro credit ang dumating. Wala daw doon halos debit eh. Puro credit, ibig sabihin puro papasok. At merong money trail. Every 4 months, mga kababayan. 'Di ba? Merong pattern. Every 4 months, parang like 40 million. Every 6 months like 40 million or to 50 million, 60 million ganyan ang pumapasok po sa mga bank accounts ng mga Duterte, including po si Hanilet. So ngayon, dahil nga pag na-decode mo siya at pag nahuli mo yon, sigurado babagsak ang mga Duterte. Kaya kailangan niyang gumawa ng paraan. Makikita nyo naman eh, pag ang bagay kayang-kaya niya, mga kababayan, aatakihin niya. Para kumbaga, maipakita niya siya yung above. Pero kapag siya ay nahuhuli, naku-corner na, gagawa po ng eksena. Yes. At marami pa rin siya. Senator, natatandaan ko nung 2016. Ilocana ako, shout out. Issue eh. Ang sabi ng kampo nila noon, talaga daw napakalaki ng pondo na pumapasok sa kanila at lumalabas. At sabi nila, at a certain point, talagang napakalaki na makikita mo dyan sa bangko, pero may debit daw yan and credit, yanong ganon. Tinatanong nila, ano bang specific date, ganon. Ano ba yung, hindi ko lang matandaan kung ano yung sinagot nyo noon, doon sa argumento nilang yon. Alam niyo po, kung explainable naman pala talaga, edi ipirmahan nilang yung waiver. Correct. Kung wala talagang illegal dyan, hindi ipirmahan nila. Di ba mga kababayan, sabi ko nga po tayo, ugali ng mga Pilipino, na once wala tayong itinatago, wala tayong kasalanan, the more tayo ay malakas ang loob para ipakita na wala tayong kasalanan. Na malakas ang loob natin to prove them that they are really wrong. But then again, mga kababayan, na ipinakita mo yung ganitong demeanor, ipinakita mo yung ganitong ugali, ipinakita mo yung ganitong eksena, na ikaw ay masyadong evasive. Diba? Gumagawa na siya ng paraan. Sabi nga kanina ng Young Guns eh. Iba yung sinasabi niya sa quad, iba yung sinasabi niya sa hagdanan, iba yung sinasabi niya sa floor. Ngayon, nung kinausap na siya ng media, ang sinabi ni Digong ay ganire, mga kababayan. O sige, pipirmahan ko yung waiver. Pero, lahat ng mga nandyan, lahat ng mga nakaharap ko sa quad, dapat pumirma rin sila para makita lahat ng tao kung sino ang nagtatago. Di ba mga ka-GP Natics, ikaw ang iniimbestigahan, ngayon, umahanap ka ng paraan para itong mga tao na to madamay. Sa madaling sabi, yun ang ginagawa mong leeway para makatakas. Pero yung sinasabi po nilang may debit, doon po sa nakita namin na listahan, puro credit po yung pumasok.
no? Total nga ng more than 2 billion pesos yung pumasok. Ngayon kung ano yung total, actually makikita lang natin po yan pagka binuksan na yung statement of account. Hayaan nyo lang po yung mga panauhing pantanga. Hindi ko naman pinapansin yan eh. Walang kakwenta-kwentang argumento. Bayaran ka ba? Yan ang tanong. Sige nga, sabihin nyo sa akin kung ako ay bayaran. Pakita nyo ang ebidensya nyo. Otherwise, lahat yan, paninirang puri lang yan. Sabi nga po ni E.S. Bersamin, ulitin ko lang ha, sinabi rin po rito ng ating mga viewer, mahirap daw po kausapin at mahirap sagutin ang mga taong panauhing pantanga na nag-hallucinate lamang. Di ba? Kapag ikaw po walang ebidensya, nag-hallucinate ka lamang. Bakit? Bakit mo sinasabi na wala kang na sila ay nag-hallucinate lamang? Eh wala po silang ebidensya. Sabi lang sila nang sabi sa akin na ako ay bayaran, ako ay adik. May patunay ba kayo? Tatayo ba yan sa korte? Gamitin ng utak, huwag ang uten. Ha? Patayuin nyo na ang lahat sa korte, huwag lang yang inyo dahil wala yan utak. Oh. At kung debit kasi dapat magre-reflect din doon, may debit kung gaano kalaki. Pero yun nga, at ang in-emphasize ko po doon sa presentation ko nung Wednesday was yung specific transactions ni Sammy Uy na na-identify ni Arturo Las Cañas as one of the drug lords na pinoproteksyonan at kapartner ni Duterte, no? At doon nga natin makikita managers checks na under the name nila Duterte, Sara, Pulong, Baste at Hanilet. Ando doon po in-encash nila. Kaya po na-flag yun. Ang total po nito 40 to 50 million pesos every 40 to 6 50 months. million? Nagdidibidendo po si Sammy Uy sa kanila. Ala. Kaya yun po yung present natin. Sir, I also note with interest yung nangyari ng 2017 with the Deputy Overall Ombudsman Arthur Carandang. I looked it up kasi again and yung lumabas napagbantaan siya ng Pangulo, kinasuhan ng Malacanang, dinismiss ng Malacanang in 2018 July. So now, ito pa, isa pa. Sa mga basher dyan ng mga panauhing pantanga, makinig kayo ha, bakit mo naman tatanggalin ang isang tao? Like for example, I am the president, mga kababayan. Or, wag na lang presidente, sabihin natin sa kumpanya. Diba? Merong nag-iimbestiga ngayon sa kumpanya mo na may nakita mga irregularidad. Kung wala kang kasalanan at nakikita mong tama naman ang ginagawa ng nag-iimbestiga, bakit mo ito papatanggal sa pwesto? Bakit mo ito papalitan? Bakit mo ito kumbaga pagbabantaan? So ibig sabihin, mga kababayan, sa madaling sabi sa mga hindi marunong umintindi, again, gamitin ng utak, huwag ang uten. Ha? Mga kababayan, doon pa lang makikita na natin na hinaharangan nila, hinahadlangan nila ang ginagawa po na investigasyon doon sa kanila irregularidad. 'Di ba? Mayroon ditong mali. Kasi ang nangyari, ito ngang si Carandang na sinasabi ni Trillanes, mga kababayan, ay nag-imbestiga. At dahil nga po, pagdating po dyan sa usapin, yung ombudsman, meron po silang kakayahan para mabuksan yung mga bangko. At ngayon, nakakuha sila ng kopya. Yung mga impormasyon na pumapasok po dito kay Ladigong, mga kababayan. At isa pang nakakapagtaka dito masundan ko na lang din. Tama po, yung salin ni Ladigong, ay nung panahon po nila yan, di ba dati yan ay prone to public scrutiny? Naka-public lang yan. Hindi po yan itinatago. Pero naglabas po ng Executive Order number 2, itong si Digong, para wag pakialaman, para hindi masilip ang salin ng mga government official, particularly, lalong-lalo na ang presidente. Mga ka-GPnatics, bakit niya ginawa yan? Kung wala tayong itinatago, kung wala silang kumbaga inililihim
bakit kailangan mong itago? Diba? Doon pa lang, questionable na. So magtataka ka, merong pong pattern, may pagkakasunod-sunod, at meron pong, mga kababayan, pagkakaugnay ang pagtanggal kay Karandang sa kanyang pwesto dahil nga po ito ay nag-iimbestiga. Bakit ngayon naglagay ng Executive Order number 2 itong si Digong para hindi makita ang kanilang salin? So ibig sabihin po, itong mga ito ay may mga itinatago. Kasi kung wala kang itinatago, no need na ikaw ay maglabas ng Executive Order number 2. Bakit natatakot ka na kayo ay hamakin ng mga kababayan natin? Noon naman, 'di ba, pag chinek mo yan sa internet, makikita mo kaagad, ito pala yung salin nito. Ito pala yung salin nito. 'Di ba? Makikita mo kaagad. Pero ngayon, ayaw ipakita ni Digong kasi merong tinatago. Here, no there. Oh. Pero yun nga, going back to that, ang sabi ni, if I remember right, ang sabi ni Karandang noon was AMLAC records that they acquired show at least $1 billion in movement doon sa sa bank accounts. I'm wondering lang kung do you have any communication with Karandang then and now, and are you talking about the same documents or you have a different set of documents and different set of sources? Yung pong documents ko po, inattach ko po dun sa aking plunder case na final against Duterte. Kasi sinasabi niya daw, kung meron kayo ebidensya, i-file nyo. Final po yun. Tapos yun po, ang naging basis nung investigasyon ni Overall Deputy Ombudsman Karandang. At since meron po silang MOA with AMLAC, Yes, yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. May memorandum of agreement ang ombudsman, mga kababayan, at ang AMLAC. So ibig sabihin, pwede po silang tumingin ng impormasyon sa mga bangko, lalong-lalo na yung kanilang mga iniimbestigahan. At naging subject nga po ng investigasyon nila ay si Digong, yung mga Duterte, ganun din kay Sami Uy. At nakita nga po nila, every 6 months, may 40 to 50 million na pumapasok. Imposible naman na sila ay, hindi, sasabihin ng iba, ano ka lang, bobo ka kasing vlogger ka, maka-Marcos ka kasi, kaya one-sided ka. Kung ganun, mga kababayan, bakit ayaw ilabas ni Digong? Pirma niya yung waiver. Kasi kung sinasabi ng iba na baka ito ay tawag dito, ito ay yung pumapasok na pera ay galing lang sa kanilang negosyo. Baka sila ay magkasosyo. Anong negosyo? Sila magkasosyo. Yan ang tanong mga kababayan. Maaring tama kayo. Sila ay magkasosyo sa negosyo. At yun ay perang pumapasok na kita sa kanilang negosyo. Pero ang tanong, anong klaseng negosyo? Negosyo ba yan na legal or illegal? Kasi kung legal yan, mga kababayan, madali lang pindutin. Madali lang pumirma. Diba? Madali lang gawin yan kung wala kang itinatago. Pero pag mayroon, pag galing yan sa illegal, of course, hindi mo kayang pirmahan yan dahil magugulantang at mabubuking ang iyong itinatago. Ilang makakuha ng information for intelligence purposes, for investigation purposes. So nakuha nila. At similar nga dun sa dokumento na nakuha natin. So, kita nyo? Ano siya? Authentic. Ngayon, nalaman po yan ni Duterte, pirinesure po niya si Karandang, hinaras at eventually tinanggal sa pwesto. Kaya Kita dito nyo? mo makikita, yung pattern ni Duterte is the same. Magbobola siya, magbabluff siya, pero pagka na-corner na, magwawala na, at ganito nga ang gagawin. No? Tinanggal niya. Tapos ang ginawa nung AMLAC, nung nakuha na nila yung, nung umuusad na investigation, nag-stonewall yung AMLAC, ayaw na magbigay ng investigation report kasi tao na ni Duterte yung nilagay doon sa AMLAC. Kaya Yun pala, pinalitan si Karandang, pinalitan ng tao niya. Kaya ngayon naging stone lock na sila. Bawal lang bawal lang tumingin. Yung memorandum of agreement natin, baliwala na yan. I-waive na natin. Ito nga, itong mga ito, lalabas po ito
kung aabot tayo sa impeachment case kasi exemption po ang sa bank secrecy laws ang impeachment trials. Kaya lalabas din po yan. Kaya kumpiyansa ako dyan na whether mag-waiver siya o hindi, lalabas po yan. Ayun. Magandang segue na yan. So Ed. mga kababayan, sa madaling sabi dito, dahil nga itong si Duterte ay puro bluff lang yung kanyang pagpirma ng waiver, inaantay ngayon ni Trillanes yung impeachment trial para kay Sara Duterte. And therefore, mga kababayan, since the bank secrecy law na sinasabi nyo kanina ay exempted po sa impeachment trial, ito ay ilalabas. Makikita lahat ng mga kanilang itinatago. Naunid na po ng waiver. Kaya walang magagawa. Itong si Digong, yung pambablap mo, walang mangyayari dyan. Yan ay pawang bluff lang. Hanggang bluff na lang yan. Pero pag dumating ang impeachment trial against Sara Duterte, mga kababayan, dahil nga po, yun ang simula ng pagpasok. Yun ang unang ipapakita eh. 'Di ba? Yung kay Sara Duterte, kasi siya ang pinag-uusapan sa impeachment trial. Pag may nakikita na pumapasok 40 million to 50 million every 6 months, adyan na po, susunod-sunod na yan, isasama na nila yung kila Digong. Oh. Doon sa topic naman ng impeachment. No? Okay. Sige. Ano ba ang update dyan, Senator, sa impeachment? Dahil parang 1.5 months na lang yung session day ng Congress at Senate. May panahon pa ba? At parang wala atang gumagalaw. Ito po, no? Sabi ko nga ho, kung wala na tayong nararamdaman na... Yung mga nagsasabing addict ako, pumunta muna kayo ng Davao. Tingnan nyo muna yung tawag dito, munisipyo ni Pulong. Ay, ni Baste Duterte pala. Tapos tingnan nyo rin yung kwento ng Davao. 34 years na sila sa panunungkulan, hanggang ngayon, droga pa rin ang usapin. Hindi matapos-tapos. At kung magtataka kayo, mga ugok, tingnan ninyo. Sabi nila, ang Davao daw ay pinakatahimik, pinaka-peaceful. Pero taon-taon nangihingi ng 460 million na confidential funds. Diba? Na parang wala na silang plano mag-file, tayo po mismo yung magpa-file. Pero meron naman po tayong nararamdaman, kaya at sa aking palagay, meron pa naman pong oras. Kasi kung ang babasihan po natin, yung kay Corona impeachment, December 2012 or 13, inakyat po yan sa Senado, pero natapos naman po namin yan bago mag-adjourn si Nedye. So, there is time, theoretically, at pagka naman in-schedule ng impeachment court yan ng everyday trial, mabilis po matapos yan. Okay. So sa makatuwid mga ka-GP Natics, ang sinasabi dito ni Trillanes, hindi pa huli ang lahat. May oras pa para sa impeachment trial. Ang sabi niya, ganito, dalawa lang. Kung wala daw pong magpapile, siya mismo ang magpapile ng impeachment against Sara Duterte. Okay? Pero may nararamdaman naman daw siya na magpapile ng impeachment case against Sara Duterte. So therefore, mga kababayan, hindi muna siya kikilos. At kung tayo ay nagtataka o tayo po ay medyo alanganin sa oras, dahil nga patapos na po ang fourth quarter ng taong ito, pero inahalin tulad niya kay Corona na ginawa yon by December. At nagtagumpay naman mga ka-GP Natics. At ngayon, inaalala natin yung tungkol po doon sa tinatawag nating Senado. Alam naman natin puro ito mga kakampi ni Digong. Pero meron pong nakikita dyan si Trillanes. Ito yung isa sa mga mahalagang punto na gusto ko pong marinig natin pare-parehas. Taking it to the mga Duterte yan, and you will be sending sa impeachment sigurado kung if it's VP Sara or any Duterte, medyo sure kami na babaka pa naman yan ng House super majority yan. Pero pagpunta niya sa Senado, nakita niyo naman yung reception doon nung ni former President Duterte nung humarap siya. At yung reception even, although na-reject din yung plenary, yung budget ni VP Sara, pero nakita niyo naman may sympathy siya doon for the Dutertes. Are you confident na
Yet despite all the evidence that you present, it's a political process eh. May kumpiyansa ba kayo na ma-impeach niya kung sakasakaling madalin? Well, there's only one way to find out, no? Pwede sila maging overly cautious and not file the impeachment trial at all, di hindi nila malalaman. But ako po, aking tansya, meron pong numero. At kagaya rin po nung sa impeachment trial ni late Chief Justice Corona, nung una po, marami pong sympathetic dun sa kanya. At kaya lahat ng mga critical motions noon nananalo yung for acquittal. Pero kinalaunan, when the pressure of the administration came in, may mga iba't ibang motivations, persuasions, kinalaunan 20 po ang nakuha na boto for conviction. At ganyan din lang po yan. Ang mangyayari dito, meron pong mga principled votes na tinatawag at meron transactional votes. So ngayon, mga kababayan, yung dalawang bagay na yan, di ba? Transactional votes, tapos yung isa ay tinatawag niyang, kalimutan ko tuloy, ang bilis. Tinatawag at meron transactional votes ang nakuha na boto for conviction. At ganyan din lang po yan. Ang mangyayari dito, meron pong mga principled votes na tinatawag at meron transactional votes. So yung iba, ibig sabihin, pag pumasok sa transactional, mga ka-GPnatics, ito ay pwedeng kausapin. Ito yung mga under the table. Or, mga kababayan, ito yung mga taong napapaliwanagan kung bakit sila ay kailangang bumoto against Sara. Kahit na sila ay pro Sara, or pro Duterte, pero dahil nga transactional, mga kababayan, ito yung mga taong madaling paikutin o madaling sabihin natin talagang merong hinahangad. May mga gusto din. 'Di ba? Or kayang paliwanagan kung ano man ang palagay ninyo ang ibig sabihin ng transactional. Kasi when you say transactional, it is paid or it is pwedeng kausapin or pwede rin itong mag-benefit sila dun sa bagay na yon. 'Di ba? Yun yung para sa akin yun yung transactional. Yung principled naman, sila yung taong talagang maninindigan hanggang dulo. yan na lang po yan. Which eventually, importante is makuha yung 16. And I believe may pasobra pa dyan. 16. Parang si Ed, nakikita ko. 16 na ang kailangan na boto para ma-impeach si Sara sa Senado. Nakikita ko si Ed, parang gustong tanungin kung sino yung transactional votes eh. Nakikita ko lang yung thought bubble na. Tinanong mo na eh. Sir, kaya mo sagutin yun. Kung sakasakali, Senator, kung sakasakaling hindi masuportahan sa Senate, she will be insulated for 1 year, si VP Sara, or whoever yung may insulate Yes, yung negotiable. Exactly, Rayan. Yung transactional is negotiable. Siyempre, when you say negotiable, of course, sila ay kailangan mag-benefit doon sa negotiation na mangyayari, di ba? There's something, it's like pwedeng ito ay pera, pwedeng ito ay position, or kahit ano. Depende. Depende yan. Hindi tayo magpapaligoy-ligoy kasi yun lang naman ang naiisip ko doon eh. Negotiable, transactable, di ba? Wala nang iba, mga kababayan. Hindi mo naman pwedeng kausapin lang yan base na sasabihin mo lang, ipagpapaliwanag ka lang na walang makukuha. Hindi papayag yung mga yan. Alam naman natin eh. Pwedeng sabihin, sige, tutulungan ka namin. May panalo yung campaign mo sa 2025. Diba? Pwedeng ganon. President, 1 year lang. Will you refile sa susunod na kongreso kung sakasakali? Well, at this historically, ang optimal leverage nangyayari po before the midterms. Kung hindi, kung talagang sasabit, di kailangan pong pwedeng ulitin kung kailangan. Kasi talaga naman pong unfit to hold the office of the Vice President si Sara. Kumaga, you can be nice about it, you can be polite and courteous, but deep inside,
karamihan po na nakasaksi nung kanyang mga meltdowns, tsaka yung demeanor, yung kanyang work track record, talagang unfit siya to hold public office. Aside pa dun sa talagang like father and son, like father and daughter, kumbaga, ano rin ito, lumaki sa pangungurakot. Hoy, lumaki sa pangungurakot. Ako naniniwala mga kababayan na yung sinasabi ni Trillanes, lumaki sa pangungurakot. Bakit? Biruin nyo mga ka-GP Natex, no? Yung tipong para to justify your expenses, gagamit ka ng ibang acknowledgement receipt ng AFP. Tapos ngayon, ito nga si Mary Grace Piatos ay pinaghahanap na ngayon. Kung sino daw ang makapagpatunay, kung sino at saan matatagpuan si Mary Grace Piatos, 1 million ang katapat. Di ba? Kasi ibig sabihin, mga ka-GP Natex, ikaw, bilang isang vice president, that is already a fraudulent activity. Di ba? Kung gagamit ka ng acknowledgement receipt or resibo ng ibang agency just to fulfill and just to justify your expenses na ito, ginastos namin, blah, 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 blah. Bakit hindi na lang nila ipakita yung tunay na pinaggastusan nila? Bakit kailangan pa nila gumamit ng ibang tao? 'Di ba? Pati doon sa pagpirma, nakita naman natin yung yung penmanship. Isang ballpen, tapos yung penmanship, mukhang isang tao lang ang gumawa. 'Di ba? Including nga itong si Mary Grace Piatos. Mukhang yung Mary Grace Piatos na 'yan, mga ka-GP Natex, ay isa lamang hula-hula, gawa-gawang pangalan. Oh. Sabi ni Mary Ann Gimon, nandoon lang si Grace Piatos sa SM Grocery. Sara Duterte aka Mary Grace Piatos. Sana nga Ma'am Lalenis Kayden, dapat papirmahin si Sara Duterte. Papirmahin para makita yung penmanship niya. Diba? Or, kumuha ng mga penmanship niya, pagkumparahin doon kay Mary Grace Piatos. Oh. Kayo naman, sabi kayo ng sabing bangag si PBBM. Hanggang ngayon, wala pa naman kayong napapatunayan na bangag ang Pangulo natin. Pero ako, may napatunayan, bangag. Yun si Baste Duterte. Oh, meron pa. Si Digong Duterte, bangag sa fentanyl. Diba? Oh. Anong tingin nyo, Senator, doon sa biglang pag-landing, pag-parachute ni Senator, ni Vice President Sara doon sa Quadcom hearing ni Digong? Bahagi ba yan ng isang strategy? Hindi po, ramdam po namin na na talagang naiipit na si Duterte kasi the more that I explained, nagkakaroon ng platform yung narrative na noong ko pa nilalabas, kaso when they were in power, nasusupress yung ganung narrative. Kaya nahihirapan na siya, nawala na siya ng control. Alam mo yung bangag dito, hindi ako yun. Kem Mabang. Pakinggan mo yung pangalan mo, Kem Mabang. Parang Kem Bangag. Diba? Ako hindi. Go Philippines. Oh, napakalinis. Pero ikaw, Kem Mabang. Pag pinakinggan mo, Kem Bangag. Kem Bangag. Diba? Oh. Kaya to the rescue yung anak, pero nagpo-project ng kunyari, okay siya, pero nakikita nyo, nag-aalburuto. Correct. Pagka nako-corner na siya, nag-aalburuto siya, at pinipili niya yung mga congressman na kukumprontahin niya. Aha. Yun sa, he would try to be nice at fina-flatter pa niya yung ibang congressman. Pero pagka yung Makabayan gusto Black. niyang, kaya niyang ibuli, binubuli niya, particularly mga Makabayan Black congressmen. Pero, obvious na obvious eh. Kaya nga sabi ko, yung ganyang tantrums, lumabas lang nung DDS, Davao Daming Shabu. lumabas na itong mga issue na ito. Natawa ba kayo, Senator, nung hahampasin kayo ng mic? Opo, kasi alam ko naman bluffer ito eh. Duwag po ito. Sabi ko nga ito, with all objectivity based on our profile, duwag po yan si Duterte.
projection lang niya na parang matapang siya kasi andiyan dyan po yung kanyang mga bodyguards at alam niyang may mga aawat. Pero nagbabluff yan, no? Kaya pag every opportunity kinukol ko palagi yung bluff niya, kaya hindi siya makalusot eh. Sir, bukod ako ng konti lang. Kapag nagbablap lang pala to, kailangan i-call out mo ng i-call out. Ulitin mo. Tawagin mo ng tawagin. Ulit-ulitin mo yon. Mapipikon itong si Digong. Sabi ko nga kanina nagulat talaga ako kasi may pagkukumpara ako nung nasa Congress, nung nandoon sa hagdanan, na nandoon sa ground, iba-ibang mga interview yan. Pero magkakaiba ng sagot. Dito, pipirmahan niya yung waiver, pero kailangan siyang palin si Trillanes. Nung sinabi sa kanya, sige, pirmahan mo muna. Papasampal ako sa'yo pagkatapos. Biglang ang sinabi niya, hindi. Kasi ano yan yan ay joint account naming mag-asawa. Hindi naman daw yun. Joint account nila ni Sara Duterte ang sinasabi ni Trillanes. Pagdating doon sa hagdanata yun, iba na naman ang sinasabi. Tapos yung natandaan ko doon sa ground, sabi niya ganon. Kailangan daw, lahat ng ituturo niya, bago siya mag-waiver, kailangan pumirma din ng waiver. Ibang klase naman, mga kababayan. Ang kukulit no? So, anong status nung ng plunder case na final niyo? Anong nangyari? Dead end na ba siya? Is it archived? Anong nangyari sa kanya? Ang nangyari po, kasi si overall Deputy Ombudsman Karandang was making headway doon sa investigation. So when Malacanang knew about it, so tinanggal sa pwesto, naglagay sila ng tao nila. So tapos na. Pero sabi ko nga, pag nagretiro yung current ombudsman at maging priority itong revival nitong mga kaso na ito, mabilis uusad po yan kasi naman po maganda po yung mga ebidensyang nasama po natin dyan. Sir, Hindi we've pa siya also been hearing. nadi-dismiss. Hindi Siya dismissed. Hindi po Tsaka kung i-dismiss man nila, pwede hong i-refile. At ganun lang naman ho yan Kaya alam din nila yung futility of dismissing it. Sir, we've also been hearing reports na there are some officials or investigators of the ICC currently in Manila. I don't know if you've heard about this. Is this true from what you hear? Meron lang bubuit na bumulong sa amin dito. Hindi ko na sasabihin ko sino. Pero yun daw, meron daw second group na nagpunta. I wouldn't be in a position to confirm or deny that, pero may nahagip-hagip po tayo mga ganyang impormasyon, hindi lang dalawang groups So, pero ang importante kasi dito talaga is yung proximity to the date of the application for warrant na pinagkakaantay-antay na natin. Hopefully mangyari